Nasubukan niyo na bang maglaro o manood ng volleyball game? Well, mukhang lahat naman yata tayo pamilyar na sa sport na yan. Pero ibahin niyo ang version ng volleyball na ito sa Cebu dahil hindi kamay ang gamit na pamalo sa bola, kundi ulo. Literal na head-to-head volleyball competition ang sinasalihan ng nakilala naming volleyball player na si Al. Pero ang larong ito, may kaakibat daw na peligro. Nakikita ko yung ibang player, dislocate yung tuhod. Pagdapa niya, bali yung kanyang kamay. Pagkatuko nun, bali yung kamay niya. Sa Cebu City, madalas magkumpulan ng mga tao pagsapit tuwing hapon. Hindi para magmarites, kundi para manood ng paborito nilang laro, ang dayon-dayon. Dayon-dayon ang local na version nila ng volleyball. Basta sa Cebu, sir, grabe itong laro ito. Sikat pa to sa basketball sa Cebu, sir. Kumpara sa nakasanayan nating volleyball na may 3 touches ang bawat team bago ipasa sa kalaban ng bola. Dito, 1 touch o isang beses lang pwedeng tamaan ng bola bago ipasa sa kalaban. Ang kupunan na unang makascore ng 12 points, panalo! Kasalitang dayon-dayon is 1 touch lang. Direktahan lang yung pagsalo ng bola, direktahan lang. Pwedeng gamitin ang kamay at paa para iserve ang bola. At para tirahin din ito pabalik sa kabilang team. Ang mga tira lang, tinatawag namin ganito, timbre yan. Tuklo, ganito at pungpong. Yan lang. Tatlong kombinasyon lang. Mas maliit din ang bola ng dayon-dayon na nagdadagdag pa raw sa hirap ng paglalaro nito. Pag maliit ang bola, mas mahirap yan. Hindi siya masintro sa iyong kamay. Talagang tatalsik yan. Pababa. Pag hindi ka sanay. Pero ang kinaal, Carlos, Atan, Edsel at Roy, basic lang daw ang paglalaro nito. Kaya ang normal na dayon-dayon, ginawa nila ng exhibition. Bukod sa kamay at paa, gumamit pa sila ng ibang parte ng katawan para tirahin ang bola. Sa akin, hindi. Kasi sanay na akong maglaro ng volleyball dayon sa ulo at paa. Sanay ng ulo ko. Hindi naman kami nasasaktan kasi mga immortal kami. Let's play volleyball mga kaaha. Pero ulo ang gamit, imbes na kamay. Mine! Basta sa Cebu, sir, grabe itong laro ito. Sikat pa to sa basketball sa Cebu, sir. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko sa inyo mga besh. Ay, ibang nagagawa yan. Bata pa lang daw ay naglalaro na sila ng dayon-dayon. Pero recently lang nila sinubukan ang paggamit ng ulo sa paglalaro nito. Ang kakaibang paraan ng paglalaro, caught on cam ng Cebuano vlogger na si Roy. Nang i-post niya ang video ng magkakaibigan, hindi niya inaasahang mag-hit ito online. Umabot na ng 16 million views and counting ang video. Palong-palo naman pala. Bukod sa pagiging libangan, kumikita na rin sila rito tuwing nakikipaglaro sila ng may pustahan. Naiimbita na rin sila sa iba't ibang lugar sa Cebu para maglaro ng dayon-dayon na may head exhibition. Pag may pesta, may mga okasyon, kinukuha kami para maglaro sa classic lugar sa Norte at South. May 3 categories ang players ng dayon-dayon. Class A o Advanced Players, Class B o Intermediate Players, at Class C o Beginners. Ang grupo ni Al may tuturing ng Advanced Players dahil sa husay nila maglaro. Pero ang tanong, sapat na kaya ang galing nila sa pagdadayon-dayon para maiwasan na kaakibat itong peligro? Nakikita ko yung ibang player, dislocate yung tuhod. Pagdapa niya, bali yung kanyang kamay. Pagkatuko nun, nabali yung kamay niya. Para sa akin, hindi naman delikado ang paglalaro ng dayon-dayon kasi matagal ako sa paglalaro ng Cebu Volleyball dayon-dayon, mga 10 taon na. Wala namang nangyari sa akin.
masisiguradong ligtas ang dayon-dayon kasi hindi yan katulad ng basket na maraming mga physical na laro. Kasi sa volleyball dayon-dayon, bola lang yung kalaban mo. Pag pumunta sa inyo, pinikahan mo. Para masigurong ligtas pa rin ang paglalaro kahit ulo ang ginagamit nila para paluin ang bola, ito ang mga pwedeng gawin. Pwedeng gumamit ng protective gears tulad ng helmet, wrist guards, at knee and elbow pads. Pwede rin maglagay ng shock-absorbing mat sa mga lugar kung saan kayo maglalaro. At ang pinakamahalaga, araling mabuti ang sport. Para kay Al, kung beginner pa lang sa paglalaro nito, kamay at paa na lang muna ang gamitin para maiwasan ang injury o anumang aksidente. Presence of mind, kanang encourage yourself lang to win the game. Think positive lang para manalo. Always remember, better safe than sorry.